Bantay na hindi tao. Magandang gabi sa mga tagapakinig. Sa gabing ito, ating susundan ang kwento ng kababalaghan sa isang ospital. Sa isang ospital na akala mo'y ligtas, ngunit may nakatago palang misteryo. Ang kwento ay hango sa mga kwento ng mga nurse at staff sa ospital, kung saan hindi lang pasyente ang kailangang bantayan, dahil may isang bantay na hindi tao. Kwento ng isang night duty nurse sa isang lumang ospital sa Maynila. Ako si Nina, isang registered nurse na 8 taon nang nagtatrabaho sa isang public hospital sa Maynila. Marami na akong naging night shifts, pero may isang gabi, isang kwento, na hindi ko malilimutan. Taong 2019, naka-assign ako sa 3rd floor ward, kung saan madalas inilalagay ang mga pasyenteng malapit ng ma-discharge o mga stable na kaso. Hindi ito ICU, pero minsan, may cold blue pa rin. Gabi na yon, mga 2:45 AM, tahimik ang buong floor. Halos lahat ng pasyente natutulog na, at kami ng isa pang nurse, si Carla, ay nasa station, nagche-check kami ng charts. Bigla naming narinig ang ding ng elevator. Nagkatinginan kami. May dumating. Tanong ni Carla, wala naman tayong expected na delivery o bagong admit, sabi ko. Tumayo ako at sumilip sa hallway. Bukas ang elevator, pero walang laman. Na-activate ito kahit walang tumawag, at walang lumabas. Inisip ko baka glitch lang. Karaniwan na yun. Pero mga ilang minuto pa lang ang lumipas, nagsindi ang ilaw sa room 314. Ang room 314 ay bakante. Walang pasyente, walang gamit, at wala rin kuryente sa loob. Nilapitan ko ito para i-check. Nang buksan ko ang pinto, may nakatalikod na nakasuot ng uniforme sa loob. Akala ko isa sa mga maintenance ng hospital kaya nilapitan ko. Kuya, hindi po pwede dito, off limits po tong kwarto. Hindi siya sumagot, ngunit, dahan-dahan itong humarap sa kanya. At pagharap niya, wala siyang mata, parang 2 butas lang, kulay itim. At ang bibig niya ay kakaiba, nakangiti ito at nakakatakot. Hindi tao ang itsura, hindi rin manika. Parang luma, nabubulok, pero buhay. Nabitawan ko ang chart sa takot at tumakbo ako pabalik sa station. Nang sabihin ko kay Carla, halos nagimbal ito. Diyos ko, nakita mo rin. Ha, ilang beses na yan nagpapakita tuwing 3:00 ng madaling araw. Madalas sa bakanteng kwarto, lalo na kapag may mamamatay sa floor. Bigla kaming natahimik, sabay naming tiningnan ang monitor. Ang pasyente sa room 317, flatline. Cold blue. Tumakbo kami, pero huli na. Wala na si Lolo Ernesto. Ang oras ng pagkamatay niya, 3 AM. Mula noon, kahit anong gawin ko, hindi ko na makalimutan ang itsura ng nilalang na iyon. Walang tunog, pero parang may bumubulong sa tenga ko habang tumatakbo ako. Isa pa, sa likod ng bawat dilim at bulong. May paalala, hindi lahat ay dapat ipaliwanag. Mas ligtas kung tayo'y manalig sa Diyos. Hanggang sa muli.